Ayun, mapagpalang araw sa ating lahat mga kalangga. Ngayon po nasa scout tayo. Scouting po tayo. At dito, ito po napasok natin itong dead end na pala ito dito sa kabundukan po Ayan. Kaya lang hindi po natin alam. Kasi kung makita nyo itong dano tapos doon paakyat doon. Pero paakyat doon. Kaya lang hindi po natin alam po yung mga nandun sa taas. At syempre po maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood sa ating mga videos. At sana po wag po tayong magsawa na manood sa ating mga ginagawang mga videos. At sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. Patuloy lang po tayo mga kalangga. At ngayon nga po kaya ako talaga nagsusumikap. Naghahanap po tayo ng talagang deserve na mapabahayan. At siyempre po tayo po ngayon nag-iisa mga kalangga. Nag-iisa tayo ngayon. At para may maibigay po tayo kay Langga Arishel. Siyempre kapag nakakuha po tayo ng mga karapat-dapat na mga tulungan po at wala po dito si Dodong Roel, kaya si Langga Arishel nandiyan naman sa kanya po natin bibigay. Ayan, samahan nyo po ako mga kalangga sa lahat ng mga mission natin sa araw-araw. Ayan, at dito parang kuha ako dito sandali po, tingnan ninyo mga kalangga, tingnan ninyo. Dito dead end na to. Ayan, paakyat po yung dito, papunta tayo dito doon, kasi doon may paakyat na doon, yun kalsada na pa po paakyat doon, yun. Kaya ako dito mga kalangga dahil napakalinaw ng tubig. Ayan ang ganda. Ayan po napakalinaw. Ganito talaga siguro sa bundok at saka marinig nyo po yung huni ng ibon. Kakaiba. Ayan ganda ng tubig talagang napakalinaw po. Yun wow, ang sarap maligo. Pwede pala dito maligo halimbawa ko ayan po yung kabundukan doon. Sana wala naman dito mga masasamang tao. Ayan ganda ayan wow. Papunta po tayo dito mga kalangga sana tingnan nga natin doon sa unahan, kasi parang yung motor nakakapasok naman dito kaya lang iba yung ayan po ayan yung kalsada papasok. Ayan pa, tapos nandun po yung kalsada paakyat doon. Sigurado may mga tao din dyan, kasi may daan ang tabi makikidaan po. Nakita nyo yung kuha ng hangin ay nung ayan parang nakakatakot ang lamig dito mga kalangga. Grabe. Kaya pasukin natin yon dito sayang, parang kinakabahan po ako dito. Baka hindi natin gaanong kilalang mga tao dyan. Ayan
Pataas po kasi. Ayan oh. Pataas oh. Punta po tayo. Grabe oh. Ang ganda ng tubig. Ayan oh. Wow. Ang sarap maligo kung may kasama lang po ako mga kalangga, ano, ang sarap maligo. Kaya lang, tayo lang kasi mag-isa. Tabi po. Marami po pala dito na pwedeng makapag-picnic na hindi ka gagastos, hindi ka na magbabayad. Ano po? Yan no. Siyempre mga kalangga, kapag ganito ay maganda ng kwan dito kasi dating gawi. Parang nagbago po yung kwan ko. Parang gusto kong akyatin talaga. Ayan po, akyatin natin mga kalangga. Yun lang, wala tayong camera. And akyatin po natin, baka mayroong mga karapat dapat na matulungan sa taas. Ayan. Sige, akyat po tayo. Ayan po mga kalangga, akyatin natin. Parang gusto kong akyatin talaga. Ito po, nandito na tayo. Siyempre, nakaready na po. Akyatin natin yan mga kalangga. Titinan natin po sa taas. Sa palay ko may tao doon sa taas. Medyo mahirap lang paakyat. At nag-iisa lang naman po tayo. Okay po mga kalangga. Ayan. Ayan po mga kalangga. Nakarating po tayo dito sa taas. Ayan oh. Malamig po ang kuan, malamig ang hangin, pero mainit na rin ang kuan ng araw. Ay, ayan na siya. Nandito tayo sa tuktok ng kalangga. Ay, iyon oh, may bahay doon sa baba oh. Ayun. May bahay doon sa baba oh. May bahay. Ay, ang lalahi na ng mga bahay dito. Ay, sa taas meron din doon. Ayan po. Marinig mo lang dito talaga yung mga uhunin ng mga ibon. Ayo, ang taas po natin mga kalangga. Ayan oh. Sa ngayon po nag-i-scout lang tayo. At sa pag-i-scout natin, parang kasama na rin yung pamamasyal. Kaya lang namamasyal tayo mag-isa lang. Ayan oh, ganda ng kon dito. Parang sapol ito nung bagyo. Kasi makita mo yung mga hampas pa rin ng mga hangin o makita mo sa nyug. Ayan po, akyatin pa natin yung bundok na yun. Ayan, may mataas pang bundok. Akyatin pa natin mga kalangga. Ayan, siyempre kasama natin itong ating service. Ayan, diretso po tayo. At patuloy po tayo sa ating misyon. Ayan po, aakyatin pa natin yan mga kalangga. Ang taas niyan.
medyo mainit na po yung kuwan ngayon, yung sikat ng araw. At kapag nakamotor naman tayo ay medyo malamig naman. Kaya patuloy lang po tayo mga kalangga. Sa palagi ko dito sa kabundukan na to, meron dito na yung mga tulad ng mga nakita po natin sa kabundukan ng mga may hirap ano. Kaya patuloy po tayo mga kalangga. So ayan po mga kalangga, ano, sa haba ng ating paglalakbay at nakakuha rin po tayo, ayan, na talaga pong isa rin sa napusuan ko na parang deserve din po nilang matulungan. Kaya ito po mga kalangga, samahan niyo po ako para matanong po natin kung ano po yung kanyang kalagayan or kung ano po yung sitwasyon ng kanilang pamumuhay. Kaya mga kalangga, samahan niyo po ako para matanong po natin. So ito po mga kalangga yung ating nakita. Ayan, nakita po nga natin si, ayan, nakita po natin doon sa kuwan siya. Saan po kita nakita doon? Ano yung kuwan doon? Sa Pinyahan po. Sa Pinyahan, ano. At ito po pala yung bahay na sabi mo talagang giba na po talaga, ano. Ilan taon na po kayo dito sa tinitirahan niyo ito? 20. Ay, ang tagal na. Basta 20, matagal na yun. Higit 20 na po. Dito lang sir, sa Dito lang? bahay na to. Opo, 3 years na po. 3 years na kayo dito. Opo. Ano po pala pangalan nyo? Arlene Canyo po. Arlene Canyo. May asawa po kayo? Meron po. Ano na po yung kabuhayan ninyo dito? Dito sa bundok na itong... Ano po yung kabuhayan ninyo dito? Ang pinagkikitaan ko po ay minsan po abono po akong pinya nang makitrabahoan po ba. Tapos pag nagdating yung asawa ko, kami yung nagtatanim. Mas namin pinagkikitaan po yung baga ng mga dahon ng pinya. Yung tinatanggal namin, parang hinaharvest namin yung dahon ng pinya kasi may makina po kami. Na yun ang pinagkikitaan namin, yung makina na ginagawa bagang hinahabi namin yung dahon ng pinya. Tapos ito po mga kalangga yung hanap buhay nila, oh. Itong dahon ng pinya binabakbak pala nila, tapos isinasalang po dito para maging isang yung pantali. Nagiging po parang nagiging sinulid. At ito po pala yung ginagawang barong. Ayun, yung mga mamahaling barong. Ayan, ito po yung kanyang nirerentahan na makina. Ayan, para lang po mabuhay, talagang may mga paraan. Ayan. Ayan, at dito po natin sila nakita kanina. Dito po sila. Dito sila kanina. Dito ko nakita. Kasi po kanina yung video ko nawala. Kaya binalikan ko po. Dito po yung hanap buhay nila. Talagang mahirap din. Pero nagsisikap po sila, Nabili namin yung halimbawa pag nakatapos na ako lang po ang nagle-labor po sa asawa ko, yung bang nag-ano ng mga dahon ng pinya para pagka ko ng mga dahon pinya, pinag-ano yun sa asawa ko, pinag-ooperate po siya sa machine. Ano po yung machine na yun sa inyo po? Yung machine po ay galing lang po yun sa labo. Progressive multipurpose. Opo, ano sa inyo Bali yun? po, Sarili rented niya? lang po namin, arkilado po siya. So, ibig nyo pong sabihin yung kabuhayan nyo dito Pineapple fiber po talaga. Tapos, nung nakarang buwan na nagkasakit yung asawa ko, kung saan pa ako minsan nakikagabihan pa akong pinyahan. Tapos, nag-aabono po yung halimbawa isang sakong abono, dapat matapos ko yun maghapon, 500 po.
Yun lang po. Tapos yung pag ano man pinya, mahaktaw, yung alisin yung mga duot sa pinyahan po, sir. Opo, magagamas. O gamas. 500 din. Ang minsan pakyaw, halimbawang tatlo kami. O sa ano, yun hati-hatiin ninyo yung halimbawang ang tanim nun ay 5,000. Opo. Yun ang ano sa amin, hati-hatiin namin babayaran kami 400. 4,000, yun hati-hatiin namin yun kung tatlo kami o dalaw kami. Parang pakyawan po ba? Opo. Di, kumusta naman po ang sitwasyon ng pamumuhay nyo ngayon? Sa ngayon po talagang hirap kami sir gawa nga nining lalo na ngayon ang pag ano ning pinya, yung pagpa-fiber namin. Mahal po ba ngayon ang diesel? Kasi Opo. nagagamit po kaming gasolina. Saka hindi man kami sir kasama yung mga tulad ng driver na may nakukuha bagang ano. Wala kami nakukuha no na di ba ngayon porket nagmahal yung diesel Opo. o gasolina, kami may nakukuhang ayuda. Opo. Kami naman na maliit, hindi yun na masyadong napapansin yung ano na kami nagagamit din ng ano, porque hindi kami driver, mabubuti pa ata yung ano sa mga bangka po ano, maaring mayroon nakukuha sa ganyan. Pero araw kaming maliit ang yung ano namin hindi masyadong ano, wala kaming nakukuha, araw mahal ang gasolina, mahal ang ginagamit naming diesel, wala kaming ayuda. Kaya medyo mas lalo kami nga yung kawawa nang nangyari ngayon pag ano ning pagmahal ning pagtaas po baga ng gasolina. Okay, kuwan pa pala, yung pong, ilang taon na po kayo ngayon? Ngayon po, Opo. ako ay 54 na po. Ay, 54 na kayo. Opo. Pero hindi halata Sir, Hindi halata nga. At ilan po yung anak ninyo? 7 po sir. 7 yung anak niyo. Ay, ang sipag ni Mr. ano po. At least ano po, matyaga naman kayo maghanap buhay. Talaga sir, matyaga kami dahil nagpapatapos po ako mga anak sir. Pinipilit ko po yan. Dahil ayaw ko na ang maging buhay ko, maging buhay nila. Yun po ang totoo sir. Dahil nakita ko, pag hindi ka desidido sir na sa buhay na ganito na mayroon, kaya sabi ko sa kanila, kailangan talaga kayong magtapos. Bakit? Ang may natapos iba sir. Hindi ko nang binababa yung tulad Opo, naming opo. magsasaka. Opo. Iba sir yung, halimbawa may kita kang 20,000 na iba-budget mo yun sa tama. Hindi tulad namin, mayroon kita kami, mayroon wala. Eh paano kung araw-araw kami nagbabudget kami sa papaaral ng mga anak ko? Pamasahe, pagbili ng pagkain. Talaga sir na mahirap po ang buhay pag ganito. Kaya sabi ko sa kanila, kahit anong mangyari, magpilit kayong pumasok at magtapos. Kasi sir, nakapagpatapos ako ng anak, yung isa ko ano yun, computer, dangan porpis kami. Opo. Hindi naman yun sapat, pero mas mabuti naman may dumating sa aming ganun halaga. Opo. Nakakatulong naman kahit papano. Tulad ako, 7 yung anak ko. Ang pinaaral ko sir ay isang college, isang senior high school, isang junior high school. Opo. Isang grade 2, isang grade 4. Di siyempre sir, malaki talaga ang kailangan. Araw-araw walang Kaya ako nun sir, nung nagkasakit yung asawa ko, lahat ginagawa ko sa marangal lang po na trabaho. Opo. Kahit ano po, nasabi na ako, baka pwede po may trabahoan dyan. Ganun po ang ginagawa ko para lang makatulong sa pamilya. Ano po yung naging sakit ng asawa nyo? Ano po siya sir, nagkasakit po siya. Aminin ko sir, nagkasakit po siya sa pulmon. Sa pulmon. Opo. Nagtitik po yan bulong. Kaya ngunyan hirap na hirap po ako sir. Pero kahit nahirap po kayo ngayon, talagang nagsisikap ka para... Kailangan ko sir magsikap kay paano yung mga anak ko. Palagi kong inisip paano mga anak ko. Talaga pong prioridad yung... Kasi sir, ayaw kong tumigil sir sa pag-aaral. Pasensya ka na sir, Ay, hindi, okay lang po. Okay lang po. Kasi maganda po yung nailalabas natin kung ano man yung nasa loob natin. At bili po ako sa iyo dahil kuan mo, ang lakas ng... Naawa nga ako sir sa anak kong grade 12 ngayon sir. Dahil pagkatapos sa nining pag-aaral. Kaming grade 12, mag-graduate po siya nung nakaraang 30 ng March. Nag-isip na siya kaagad na magtrabaho. Sabi niya, ma, hindi na ako papasok sa taon. Kasi pag nagsabay siya ng atin niya, baka hindi na po namin sir kakayanin. Nahiya na po ako sir ng pangungutang para na makatuition yung anak ko. Kasi hindi kasi si sir nakapasa sa Isit College.
Kasi ayaw namin siyang magtigil. Ano po siya ning mabini. Wala pong scholar na nagkasakit po din yung anak ko sir dahil nag-aaral siya, nagtatrabaho po sa bahugan, nagbubuhat po sir. Kaya sabay-sabay nagkasakit silang dalang mag-ama, kaya halos sir hindi ko na kaya noon. Talaga sir ay, pasensya ka na, ayaw ko nga sir na mabuksan yung ganitong sitwasyon, kaya akala ng mga tao, okay lang ako. Opo. Kasi sir ako, pag nasarap na ako ng maraming tao, akala mo wala akong problema. Pero deep inside nandun. Sir, ang dami kong problema, pero tinitiwala ko na lang po yun kay Lord sir, sa totoo lang. Okay lang sir na wala kaming nakukuha ko yung pagkain, nangungutang ako sir, totoo lang, para utang ako sir ay. Kaya ginagawa ko ang lahat sir, para lang ang para sa akin ay para sa pamilya ko, wala akong ibang iniisip. Nagbabayad naman po kayo. Ay sir, nagbabayad na ako. Opo, kasi marami po yung ginagawa kong negosyo sir, halimbawa walang pagbandala, kahit medyo hindi na okay, hindi pa yung okay yung asawa ko. Dahil may trabador to ako, yung hindi siya pwedeng magtrabaho sir. Opo. Ang ginawa ko, nakuha po akong trabador. Ako ang paragawa ng pag-harvest ng dahon. Opo. Binabayaran ko po yung operator. Kasi ang nangyari, yung asawa ko nag-operate ngayon yan, ay umalis yung nag-operate kasi medyo nga ni sir mahina lang, solo lang kasi ako nagtatrabaho. Kaya medyo hindi siya nasapatan si bayad ko sa kanya, dahil minsan ginawa ko sir, pagpisar namin sa bandala, saka siyang bayad. Ay may tao naman sir na pagkahapon kung kailangan niya ng pera. Sandali. Pwede ko pa makita bahay nyo? Ay, grabe ang bahay nila mga. Okay lang po yun. Okay lang yun. Sa pastoral kaya kami sa nasira kayo itong bagyo sir. Masabi ito sir, sana tutulog. Ayan, oh, grabe na po ang kunin nyo pala, ano. Grabe na yung talagang tumutulog na rin po dito. Bakit po hindi ninyo napaayos ito ba? Ay ano sir, kasi sa ngayon pinapahalaga namin muna sir ang nag-aaral ng mga anak. Pwede po natin makakausap yung asawa nyo? Sige po, nandiyan na po, galing po yan sa pag-operate sir, sa trabaho. Ayan, nandito. Ay, oo nga, namayat si kuya. Ay, upo po kayo. Parang 13 year lang po kayo. Ano pong pangalan nyo? Nawikan niyo po. Ilan taon na po kayo ngayon? 54 na po. Ay, 54 ko. Ano, parang, ang babata po pala. Nagda naman senior na. Kung pwede nga po mag-apply ng senior citizen advance, mas maganda. O kasi marami na mga May benefits na. ano. Kumusta naman po yung trabaho? Napagod po talagang halo ngayon sa maingay. Pero sa awa ng Lord po kinakaya kasi kailangan pampamilya. Kailangan talagang kumita. Kumusta naman po yung kalagayan niyo ngayon? Sa ngayon po medyo okay na, kaya lang sabi ko nga huwag apurahin kasi yung galing sa bagong kagalingan ng sakit delikado. Opo. Kapag ka naapura baka mas malala. Opo. Palibasa nga may responsibilidad bilang padre di pamilya. Kahit paano i-step ka ng isang step para hindi naman gaanong maagrabyado yung mga anak na makikita mo kasi kakaunos mga anak na hindi pa pwede sila sa ganun, nagpupursiging tumulong, pero sabi ko salamat kasi may anak kami. Opo. Mas mahirap kung wala kasi mas walang aasahan. Opo. Ayan na, sa ngayon po nagtatrabaho na rin kayo. Ikaw na yung nag-ooperate sa Ako na po nag-operate ng rider machine kasi yung operator namin kasi nga mahina din naman ang kitaan doon kasi per kilo sa operator 25 pesos. Tapos yung nag-harvest ng dahon kung mahina talagang lalo binata iiwanan ka no kasi hindi pong binatang buhay yun. Opo. Nasa magkano naman po yung isang halimbawa sa isang araw? Magkano naman po yung halimbawa na kinikita niyo? Kinikita po doon sa isang araw siguro yung asawa ko lang po nag-harvest. Siguro po mga 500 hanggang 600 pesos kaya namang kunin. Kayong dalawa na po Oo, yun? kaming dalawa na nun. Opo. Kasi mahirap din pag mainit, hindi na kaya. Sa edad namin na to, medyo yung
mula nang matulukan kaya ako ng Pfizer ay humina yung ano ko. Parang hindi tanggap ng katawan ko yung ano. Kaya pag malakas sa init, sumasakit na bato ko. Opo. Kaya tatabi ka at delikado. So ngayon po ano ang pangalan niyo? Nawikan niyo po. Noe. Ayan, Noe na lang. Ayan na. So, ano naman pong kuha natin, kahilingan natin dahil nakita ko po kayo. At ngayon po isa lang po akong scouter na muna ngayon. Sabi ko nga. So ngayon ay mag-i-scout muna ako para halimbawa tulad po ninyo nakita ko kayo at hindi po natin baka dahil po sa dito nagkita tayo ay may makakita po sa atin na mga may mabubuting kalooban na tumulong malay nyo po at matulungan din kayo. Ano po yung pangunahin na gusto nyong tulong para sa inyo? Kung sa akin ko po na ang kahilingan ko, lalo na po sa mga makakarinig nito, kung sila ang gagamitin ng Panginoon para tulungan kami pinansyal lalo pang kabuhayan, mas maganda siguro po lalo na yung machine kasi nagre-renta ko ron. Ibig sabihin walang katapusang rental yun. Opo. Sige lang kami ron. Kaya kung sino man po may magandang kalooban na makakatulong doon lalo na sa aspecto po ng pinansyal sa pangkabuhayan kasi kailangan talaga mahirap ngayon. Opo. Na double purpose pa nga po minsan ako kung na buy and sell po ng dait kaso wala ka mai-deliver pag ganito mga tag-init na eh. Wala na, tapos na yung mga pwedeng i-deliver. Mamimili ka kaya kailangan talaga yung pang buy and sell na pamamaraan. Kasi pag doon lang po matagal yun kasi pag bunot po nung dahon dadaan pa sa machine, lilinisan pa, patutuyuin. Ibig niyo po Lalabahan pa po yun. Ibig niyo po sabihin, meron po kayong alam na ibang Buy and sell po, Mga nagba-buy and Yung sell. motor namin yung ginagamit pa yung pa-buy and sell. Naguha pa ko ng hulugan na yun kasi mahirap ang akyatin. Edad na namin eh. dito Napakahirap. kailangan talaga dito may service dito po dahil mahirap dito. Nagba-buy and sell po yan. 2,500 po ang monthly ko niyan. Kaso sabi ko kailangan hindi lang sa isang bagay tayo kumikita. Opo. Kailangan kasi lalo sa mga may anak po. Kailangan talagang may ekstrang alam. Ano naman po yung buy and sell na alam ninyo? Depende po kung may Namimili din po kami sir dito natin yung. dating nyug namimili Ang po mahal kami. din na namin kaya ang presyo. Magkano ba ang Kasi ang nyug dati sir ay 5 peso lang ngayon, 10. ngayon 10, 12. Mahal na po Kaya hindi namin kinayang magbili. Kaya nag-stop po kami. Pagbili namin, minsan ang iba deliver namin sa dait, yung buo, bilog. Yung iba naman, kinukupra namin. Ganun ang ginagawa namin dito. Kaso nagtigil nga ka po Kung kami. halimbawa po yung nyug ay mahal na yung ibang gusto ninyo? Yung pinya po sir, buy and sell po nga sir. Pagdating namin sa dait, kami naman po ang natindang gulay. Sa mga ganun po, nasa magkano naman yung pagsisimula sa ganun? Kasi kung pang buy and sell po sa panahon lalo ngayon. Adi mo na po yun Medyo sir. ayos-ayos niya kasi ang okay diesel lang. ang gasolina napakamahal na. Opo, grabe nga. Talagang pag ang dati po namumuhunan kami 5,000. Wala, hindi nangyayari. Ang Kasi 10,000, maluwang na po yan sir dati. Dati. Kasi ang nyug po sir ay 5 piso lang. Ngayon ang 20 siguro po, may ano na yan. Dito po sa pamimili kailangan dito. Ang 10,000 mo kasi pagpapaikutin mo yun dito. Dati okay. Ayos yan. 5. Pero sa mahal po ngayon ng nyug kasi wala naman din ng bunga. Mahihirapan ka nang mapaikot mo yung 20,000 mo. O yung 10,000 mo. Kailangan mag-excess ka May ng another. ano ka dun na pangtustos po baga para makapamili ka. Kasi kung wala rin magde-deliver sa'yo kung mababa ka. Mataas sa kanila, wala kang mabibili. Opo. Halimbawa po, binili ko rito 5 piso dun sa unahan ay 7. Wala na magdadala sa akin dito. Ayun. Wala na rin akong may deliver. Kaya kung 7 dun, papantayan mo siya or tumaas kang konti. Pare-pareho lang kami ang ano dito. Pag ano. Ay ngayon po ang medyo makwartas sila mapinance pag nakita mo yung may bahay po doon sir sa taas na Opo, oo. sila ang namimili 10 po ang kalakaran mo niya ninyo. Kaya kung sa mga 20 siguro, pag pang buy and sell, okay, medyo ayos na yun. Maiano na Sige siya. po, ayan lang po at sana po meron pong tulong po dito sa kuan at kuan lang po tayo sana wag po tayo makakalimot na humingi ng tulong palagi kay Lord siyempre dahil Pinakatama. Yun na lang po talaga ang sandalan namin. Ako Walang sir, iba. yan na lang talaga po sa nangyari sa buhay namin ngayon.
Siya na lang pagsubok. po, sir. Mm. Si Lord lang talaga. Opo. Kasi walang imposible sa kanya, sir. At kung ako man po ay nakapunta dito, baka isa rin ako sa Ginamit napakasutan. mo ni- Ayun po, kasi minsan si Lord gumagamit ng isang bagay sir, yan. para marating ninyo kung sino man po yung fan. Sana isa rin po ako sa ginamit po ni Lord para masumpungan ko kayo. Okay po. I-receive ko na rin pong blessing yan ng Lord. Sigurado ibibigay kasi alam naman ng Lord ang kailangan namin. Opo. Saka nakikita yung sitwasyon namin kung paano. Kaya gagamit kung kayo na po ang gabay ni Lord para sa gawain na yan makasuporta sa amin. Salamat po. Salamat kasi dinig na ni Lord. Opo. Kumusta naman po yung kumain na po ba kayo ngayon? Ay hindi pa po kami pa rin po luluto dyan mamaya pagkatapos ng Makain kasi na lang. wala naman pong dyan. Wala naman kaming kasamang iba kami lang naman dito kasi yung mga bata naglalaba kasi naman para sa Oo Panginoon. nga, linggo na naman Opo. Palagi rin po kayo sa simbahan. Ay, yun na po talagang buhay namin, public servant ng Ay, church. opo. Pag-araw ng Talagang linggo, andun na po sir, kami. talagang ang buhay namin, iniiwanan namin nakalaan na dito. po yan sa kanya. Mm-mm. Hindi na po kami sa Wala namang talagang saysay ang buhay kung hindi unahin ng Panginoon ay. kami Para po. may kon ako doon, may tinapay ata ako sa box. Bibigay ko sa inyo para pagod na pagod kayo. Nagsilong na lang talaga kami sir, di na kaya malakas Opo, sa inyo. grabe ang init nga po. Okay po, maraming salamat. Salamat Ayan. din po. Kaya po mga kalangga, ayan napanood po natin at nakausap po natin yung mag-asawa talagang kailangan din po ng tulong nila at sa lahat po ng mga gustong magbigay ng tulong. Ayan, nandito lang po si Marius Vlog para ipahatid po ninyo at sigurado pong matatanggap nila yun. And maraming pong salamat sa lahat ng mga hindi nag-skip ng ads sa ating munting channel. At patuloy po tayo sa ating mission sa araw-araw. At ito po yung nakita natin dito sa kabundukan talaga. Sa ngayon po ay mainit talaga dito. Pero ewan ko ba kung bakit tayo nakarating dito. Talagang pag mission po natin talagang may sakripisyo na kasama. Pero ito po mabuti at nakita po natin sila. Sana po mga kalangga hipuin po ni Lord yung may mabubuting kalooban para matulungan po natin yung mga ganitong tao na nagsisikap po pero kapos pa rin. Kaya marami pong salamat sa lahat ng mga gustong tumulong. Okay po, babayan muna.